Mabuhay mga katotoo. Ako si #WalkWithLan at ngayon maglalahad tayo ng isang eksklusibong katotohanan na magpapagbaksak sa mga chismis at fake news. Ang headline natin ngayon, Mayor Vico Soto, nabisto na ang mga pinapakalat ng kanyang mga kalaban. Pero teka ha, huwag kang magpaloko sa clickbait na yan. Hindi ito basta chismis. Pero sandali lang po at magkakape po tayo. Sarap. Hoy, nako. Ang headline natin ngayon, Mayor Vico Soto. Yan, hindi ito basta chismis mga kaibigan. Ito ay ilang mga minutong paglalakbay sa mundo ng katotohanan, katwiran at konting katatawanan. Kaya ihanda mo na ang kape, popcorn o kaya ay tubig at samahan mo ko sa pagsisiwalat sa mga tunay na kwento sa likod ng mga balita. At oo mga kaibigan, kung gusto mong laging updated sa ganitong mga klaseng content, i-hit mo na yung subscribe button at i-ring ang bell icon. Walang bawian. Kung ikaw ay taga-Pasig o kahit taga-ibang planeta, malamang narinig mo na ang pangalan ni Mayor Vico Soto. Sino ba siya? Si Vico ay ang batang alkalde na naging simbolo ng pagbabago sa Pasig City. Sa edad ng 30, nanalo siya noong 2019 at sinira ang dekadang dynasty ng iisang pamilya sa Pasig. Pero hindi lang yan ha. Siya ang tipong politiko na hindi lang magaling mag-speech. Gumagawa talaga siya ng pagbabago mula sa transparent na pamahalaan, libreng shuttle services, hanggang sa pagpapabuti ng healthcare system. Si Vico ay parang superhero na walang kapa pero may laptop at Excel sheet. Pero teka, bakit nga ba siya laging pinagchichismisan? Simple lang, kapag ikaw ang naglinis ng sistema, may mga matutunugan kang mga dumi na ayaw magpahatak palabas. Ang mga kalaban niya o yung mga natakot sa pagbabago, gumagawa ng paraan para siraan siya. At paano? Sa pamamagitan ng fake news. Maling impormasyon at mga kwentong gawa-gawa na akala mo yung script na teleserye. Pero ngayon, mga katotoo, babasagin natin yung mga kasinungalingan isa-isa. So, anong mga chismis ang pinapakalat laban kay Mayor Vico Soto? Una, may mga nagsasabi na kesyo hindi raw siya transparent sa paggastos ng pondo ng Pasig ha. Excuse me, Pasig ang isa sa pinaka-transparent na LGU sa Pilipinas ayon sa Commission on Audit. Consistent ang Pasig sa pagpapakita ng kanilang financial reports online. Kung hindi mo pa alam, ang website ng Pasig City ay parang open book lahat ng transaksyon, bidding at proyekto. Nandun, kaya naman yung mga nagsasabing magnanakaw si Vico, pakilapag nga ang resibo, mga be. Mga be, no? Okay, nadali ah. Pangalawa, may chismis na kesyo hindi raw siya hands-on at pabaya sa pandemya. Mga katotoo, let's rewind to 2020 ha, nung kasagsagan ng COVID-19. Si Vico ang unang-unang alkalde na naglunsad ng mobile palengke, nagbigay ng libreng shuttle para sa frontliners at nagpatayo ng isolation facilities na world class. Kung yan ang definition ng pabaya, di sana lahat ng politiko, pabaya na rin. Ang totoo, ang Pasig City ay naging modelo ng rapid response sa pandemya at kinopya pa nga ang ibang lungsod ang mga ginawa niya. At pangatlo, ito ang paborito ko ha. May mga nagsasabi na dynasty rin daw si Vico dahil anak siya ni Vic Soto at Connie Reyes. O come on, una, hindi porket anak ka ng artista, dynasty ka na. Pangalawa, si Vico, unang Soto na tumakbo sa Pasig at wala siyang koneksyon sa dating namuno roon. Kung dynasty ang pag-uusapan, edi yung mga dekada na nakaupo sa kapangyarihan ang tawagin nating dynasty, hindi yung bagong dating na naglinis ng gulo. Maglabas tayo ng ebidensya mga katotoo. Una, tungkol sa transparency. O ayon sa 2023 COA report, ang Pasig City ay walang major findings sa kanilang financial audits. Meaning, malinis ang kanilang libro.
Bukod pa riyan, si Vico mismo ang naglungsad ng Pasig Transparency Mechanism kung saan live stream ang mga bidding processes. Kung magnanakaw ka, ilalive mo ba yung transaction mo? Syempre hindi. Kaya yung mga nagsasabing corrupt siya, pakilapag nga ulit ang resibo kung meron man. Pangalawa, tungkol sa pandemya. Ayon sa Department of Health, ang Pasig City ay isa sa mga unang LGUs na umabot sa 80% vaccination rate noong 2021. Bukod po yan, ang kanilang Pasig Pass contact tracing app ay naging modelo rin sa ibang lungsod. At alam mo ba, kahit nung lockdown, si Vico mismo nanguna sa pamimigay ng relief goods. Hindi siya yung tipong nakaupo lang sa aircon na opisina, na sa kalsada siya tumutulong. At tungkol naman sa dynasty issue, let's be real. Ang dynasty ay yung mga pamilya na nagpasa-pasahan ng kapangyarihan na parang heirloom. Si Vico, siya ang nagpatalsik sa dating dynasty ng Pasig. Kung dynasty siya, bakit siya ang lagi binabanata ng mga dating nakaupo? Kasi natakot sila sa pagbabago na dala niya. Ngayon, tanungin natin, bakit ba nila ginagawa ito? Simple lang, puder. Ang politika sa Pilipinas, mga katotoo, ay parang laro ng chess. Kapag may bagong player na magaling, sinusubukan nilang i-checkmate agad. Si Vico, ang bagong player na yan, sa kanyang transparent at progressive na pamumuno, natakot ang mga dating hari at reyna ng politika. Kasi kapag naging modelo ang Pasig, mapapahiya ang mga LGUs na puro pangako lang. Bukod pa riyan, ang fake news ay isang negosyo na. Alam mo ba na may mga troll farms na binabayaran para magkalat ng maling impormasyon? Ayon sa isang 2022 study mula sa University of the Philippines, ang mga troll accounts sa social media ay madalas ginagamit para siraan ang mga progresibong leader tulad ni Vico Soto. Kaya naman, kapag may nag-post na si Vico daw ay ganito, ganyan, i-fact check mo muna mga be. Huwag kang maging instant commenter, maging instant researcher. Yan. At teka ha, may isa pang dahilan. Si Vico ay isang batang leader, millennial na may prinsipyo sa isang bansang sanay na sa matatandang politiko na puro trapo. Ha? Si Vico ay parang alien. Kaya naman, sinusubukan nilang gawing villain ang superhero natin. So anong epekto nito ha, mga kaibigan, sa mga pictures na ito? Nalilito ang publiko. Kapag paulit-ulit mong naririnig ang kasinungalingan, baka maniwala ka na. Pangalawa, naapektuhan ng tiwala sa pamahalaan. At pangatlo, nagdidiskaril ang magagandang proyekto dahil sa ingay ng chismis. Pero mga katotoo, hindi natin ihayaang manalo ang kasinungalingan. Kaya naman, ito ang hamon ko sa inyo. Suportahan natin ang mga leader tulad ni Vico na tunay na naglilingkod. Paano? Una, maging mapanuri. Kapag may chismis, i-fact check mo. Pangalawa, ibahagi ang katotohanan. I-share mo tong video na ito, mga kaibigan. Ha? Sa tita mo, sa kaibigan mo, sa tita mo, sa kapitbahay mo. At pangatlo, maging aktibo. Sumali sa mga community projects ng Pasig o kahit sa barangay mo. Ang pagbabago ay hindi lang kay Vico, nasa atin din yan. Oo, mga kaibigan, bago ko makalimutan, i-hit mo na yung subscribe button. Kung gusto mo nang marinig pa ang mga ganitong klaseng content, critical, witty at puno ng katotohanan. I-click mo na yan at i-ring ang bell icon. Pagkakasama tayong lalaban sa fake news. Mga katotoo, ang kwento ni Mayor Vico Soto ay hindi lang kwento ng isang alkalde. Ito ay kwento ng pag-asa, ng laban lang sa laban sa kasinungalingan at ng pangarap na magkaroon ng mas magandang Pilipinas. Kaya naman, huwag tayong magpapaloko mga kachismis ha, sa mga chismis ha. Maging mapanuri, maging matalino at maging bahagi ng pagbabago. Salamat sa panonood mga katotoo. Kung nagustuhan mo tong video na ito, i-like at i-share at i-subscribe. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng #WalkWithLan. Ako si #WalkWithLan at ito ang ating laban para sa katotohanan. Mabuhay ang Pasig, mabuhay ang Pilipinas!